Samantala, patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad sa Cebu City matapos gumuho ang isang gabundok na basura sa isang landfill at nadaganan nito ang isang staff building. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito ang eksenang inabutan ng ilang taga-media. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga kapamilya at mga kaibigan ng mga empleyado ng isang waste management facility matapos silang matabunan ng natumbang gusali dahil sa pagguho ng gabundok na basura pasado alas 4, Huwebes ng hapon. Sa taya ng mga otoridad, aabot sa 10 palapag ang taas ng mga basurang gumuho. Sa pinakahuling tala ng Cebu City LGU, 34 ang pinaghahanap pa rin ng mga rescuer. 12 ang mga na-recover at naisugod na sa ospital habang may isang kumpirmadong nasawi. Mag-iisang araw na mula nang mangyaring insidente, tila naiinip na rin ang mga pamilya ng mga hindi pa nare-recover ng mga empleyado. Wala pang tulog ang pamilya Vidal dahil sa magdamag nilang inaabangan kung nailigtas na ba ang dalawa sa kanilang pamilya. Ayon kay Remilin, mag-iisang buwan pa lang nagtatrabaho bilang conveyor sa pasilidad ang kanyang kapatid. Naghuwat mig. Dami dito sa gawas, naghuwat gabi na gumagawas ng ambulance, namasin na maano lang ba mo gawas sa mong kuya. Pero nabda na lang mi karon wala gyapon. Ang gikuyuga naglukat siya tin-ID kay need siya si trabahoan. Nagbanding pa mi na nga all. Perdugay na yung kuya na naman na trabaho. Bag-o lang. Nag-work kayo 1 year? Mga Month pa. Isa ka buwan kaping. walay pa niya po. Walay nga na ikaon. Magkakita lang sa among kuya. Paliwanag ng alkalde ng lungsod, kailangang maging maingat ang mga disaster team sa pag-rescue sa mga nawawala pa ring mga empleyado, lalo't may halong kemikal na ang mga basura sa landfill. Pero ang challenges mo ni, we cannot just use any equipment. Kaya katong atong mga cutter, produce, it's not the bugat. It's mo produce siya og kanang spark. The moment mo sud og spark, there is methane, there is gas. So very careful. The same time, kung imong i-grind, ang mga igo ang ilang mata, o di ba, ang ilang ang aso masuffocate sila. Tanong ng karamihan kung bakit gumuho ang bundok ng basura gayong wala namang lindol at pag-ulan na malakas sa nagdaang araw. Pero ang isa sa tinitignang dahilan, But mauni ang among gitanaw. Because nag-move na during the time sa pag-earthquake, na-alter na gyud ko ang iyang foundation. Secondly, tungod sa kadaghan sa tubig nga nanaog, take note ang garbage ang iyang mo na siya sponge or espongha. So the moment gani mag-uwan, kay tungod sa katako sa volume of water, na hinay-hinay na padong sa ilalom. Thus again, na-alter ang foundation. nakipag-ugnayan na ang LGU ng Cebu City sa mga pamilya ng mga natabo ng mga empleyado kasamang Department of Social Welfare and Development. Nagpadala na rin ng karagdagang rescue teams ang ibang karatig LGU bilang augmentation para sa 3 araw na ginagawang search and rescue operation. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.